Ito na siya mga katrepya. Nababa na po natin ang ating mga damo, pag-ingay. Ready na ito para sa ating herbicide. Bukas ay gumanda ang panahon. Ito, ganda na po natin siyang ratsadahan. Kaya ito ang paraan para po ingatan yung ating kalamansi pagka tayo mag-herbicide. Pagka mataas ang damo, kailangan muna natin ibaba siya. Manual na pagbababa para pag dinaanan natin siya ng herbicide, sapol na sapol ang ating subject. Magandang hapon po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. At kamusta na po kayo pong lahat. Ito, mayroon na po tayo uli pong tatrabahuhin dahil medyo nag-aaraw na po ngayon. Ito po ang isa po natin magiging trabaho, ang magbaba muna mga katribya po ng ating mga damo, ating agingay. Ako po ay talagang matataas na siya. Ito po yung paraan na ating pong ginagawa. Pagka tayo bago mag-spray, kailangan muna natin silang maibaba. Kaya pagka dumating po yung point mga katribya na nabutan po ng pagkahaba ng inyo pong damo, ito po yung isa sa the best na trabaho. Tiyaga lang po natin. Hindi po natin ito mga katribya po na i-herbis o i-grass cutter dahil mabilis po ang pagkatubo. Dapat bago natin ito i-herbicide, yan ang ating trabaho, ang pagbababa ng damo. Tapos pagka atin naman po siyang naibaba, siya naman nating susundan ng herbicide sa kinabukasan. Pag maganda ang panahon, okay, ay paliliguan naman natin siya ng ating pang herbicide. Maganda magiging pagkamatay nito kasi makakaligo siya ng ating gamot. Medyo matrabaho lang talaga mga katribya dahil siyempre ganito gagawin natin ng pagbababa. Dahil pagka hindi natin ibababa ang ating damo, pati po yung ating kalamansi, yung dahon niya maapektuhan. Lalo na po mga ka-farmers kung bata pa ang kalamansi ninyo or katatanim. Yung ating po mga pitasin, lumalaki-laki na siya mga katribya. Pati po yung ating mga maliliit na mga bunga, eto na ang dami, mga buo naman. Yan lang, siyempre papunta na po talaga yan sa baba ang price ng kalamansi natin. So ganoon pa man, importante na bibili, yung hindi po siya masasayang. Kaya hindi siya magiging reject. Yun na lang po ang mga katribya ang ating iiwasan, na ma-reject ang ating kalamansi, yung dumilaw. Pagka ganyan po, masarap na po ngayon natin i-spray nito ng ating pong herbicide. Yung lahat lang naman po ng ating maibababa. At yung iba naman po na mababa ang damo, pwede naman po natin siyang i-herbicide din, kasi hindi po maapektuhan ang ating kalamansi. Ayan na. Napakasipag mamunga ng kalamansi natin mga ka-farmers. Ito po yung punggos. Naagapan po natin siya alisin.
Kaya dito makikita ninyo pagka po mayroong namitik ng kalamansi or nagnakaw, sahan ninyo mayroong nakababang damo, sabihin pinasok ang kalamansi. Kaya palatandaan din yan sa mga kawatan. Kaya lang hindi natin po pwede panatilihin niya, kailangan dapat ay malinis para maganda po ang ating magiging alaga. Makulimlim po mga katribya, ibig-ibig na naman pong umulan. Yan. Tapos tanggal tayo ng ating pong baging. Baba uli ating trabaho. Medyo napahinga tayo ng konti ng mga araw dahil nag-uulan siya. Meron pa siyang talbos ng ampalaya. Ito, masarap pong naulam ito mga katribya. Ginisang ampalaya. Yan, laki ng dahon. Masustansya pang ulam ito. Yan. Baba tayo ng ating damo. Tanggal ng ating baging. Linis. Kaya di po natin siya gagrass cutter. Ito muna ang ating gagawin para maganda po ang pagkamatay. Ganda ang ating pag-i-spray at huwag lang po mauulan kasi ang kalamansi, pag tayo ay nag-herbicide at naulan po ng malakas na pag-uulan, sayang po yung ating gamot. Hindi po biro ang gamot mga katribya, talagang kasama sa binabudgetan. Kaya ito, trabaho tayo mga farmers. Yung atin naman pong kalamansi wala pa naman pong hinog nagano dahil napitasan naman natin siya. Yung baging niya tanggalin din natin ang baging ng kalamansi. Ito malaking puno. Yan. Ito. Para tutubo siya uli. Lutang na po yung ating pitasin. Kaya lang po mga katribya, bumaba na naman po uli siya ng 100. Naging 800 ang ating kalamansi po ngayon. Siguro depende po sa inyo pong area, farm gate. Pero mahal pa naman ito, lalo na sa palengke mahal pa rin siya. Kaya lang siyempre pag gumamit na po ng ahente, bababa talaga dahil may tubo na po ang ahente. Oo nga, mataas pa sa akin yung damo niya. Tsaga-tsaga lang. Kaya pag ganito na po siyang maliliit, masarap na po siya ngayong sprayin ng damo dahil mababa na. Sigurado
ay maliligo na ng pang herbicide ang ating kalamansi. Kalamansi ang ating damo. Sabay ng ating pagtatanggal ng baging. Shoutout natin mga katribya ang ating ka-farmers, si Sir Rolly. Yan ang ibang bansa. At kinulang siya ng kanyang pangpantanim. At hihintay rin po na maka-avail din po ng pula kahit mga ilang piraso. Kaya lang ay wala pa yung batch natin ng deliver ng kalamansi. Habang hinihintay natin ang iba natin pong pa-order, wait lang po muna kay Sir Rolly. Pasok. Meron pang mga gabi-gabihan na tumubo. Matindi po yan. Hindi natin basta mapatay ng ating herbicide yung gabi-gabihan na yan. Yan. Oo nga, ang ganda na po na itsura. Dito sa gitna naubos ng bunga. Nadali ng tapak. Nadali ng ating mahiwagang kaibigan, mahiwagang lupin. Kahit mababa ang presyo, walang pinatatawad. At ang kanyang focus, meron siyang makukulimbat. Ayan, no? Isipin ninyong hindi tayo nagpapapitas ng kalamansi, pero may pitas ang ating bunga. Gano'ng katindi yan. Yan naman yan, hindi na tayo bumayad ng paupa. Kaya lang, hindi lang tayo kumita. Dahil lang kumita ang kawatan. Kaya hanggat di natin nahuhuli, kahit nahuli, kuyaan po ay pakakawalan din, tatawarin, wala rin. Lagi rin nawawala ang bunga. Ayan, no? Merong daan, ubos yung bunga. Dito tumira yung kawatan. Yan ang gustong gusto nila, nakawin, perwisyuhin ang kanilang kapitbahay. Bayaan natin sila. Sila naman po ang magdadala nun. Nawa ay magbago. Hindi siya magbago, bahala siya sa buhay niya. At nakukonsumihin natin yung ating sarili. So tayo, diretso tayo sa ating trabaho. Tuloy-tuloy lang. Tayo dapat sumuko. Kaya kami, hindi na bago sa atin yan, na marami kang makikita maliliit, pero pagka nakita natin na mayroong dapang bunga, dapang damo, sahan nyo na ubos na yung pitasin. Ayan na, oh. Kaya puro ganito po ang gagawin po natin bukas bago tayo mag-spray. Habang titingnan muna natin po yung magandang panahon. Pagka maganda po yung ang araw natin at hindi po siya ulan, pwede na po natin itong herbicide
kahit mga alas 10 na umaga. Pero sa bago po magkuhan mananghali at pagkagising, ganito lang muna po ang ating gagawin. Bababa muna natin ang ating lahat ng mga damo para pag nag-herbicide tayo, smooth. Tatsagain natin dahil luto na po yung chance natin para ma-spray pag gumanda ang panahon, nakuha na po yung pag-uulan, kaya samantalahin na natin ang panahon. Ayan. Okay na, ganda ng daanan. Ayan, makikita na natin ang kalamansi. Ayan, dito madalang dito, dalang ang bunga rin eh. Yung palakihin eh, putakte. Kaya ibang klase po putakte rito sa amin. Putakteng may itim ang ulo. Yan eh, ligay naman po natin ng dinulog natin sa barangay yung problema nitong ating mga farmer nagkakawalaan. Kaya lang ganun lang din, hala kayong mag-ingat sa inyong farm. Kaya ikaw na rin ang gagawa po ng inyong sariling pamamaraan. Yung pagpo-provide ng CCTV, kanya-kanyang provide na yan. Yan lang po ang kasaklap sa aming kabarangay. Oo, tataas na po ng damo. Ito yung ating maging hanap natin yung ilalim. Dahil ito ang para mamatay ito. Okay. Sige mga katribya, kita-kita po tayo po bukas. Trabaho muna po tayo para po bukas naman po ay offline linis tayo ng ating pong farm. Maagad po natin yung ating pong damo at hindi po siya tumaas. God bless sa inyo lahat mga katribya. Kita-kita po tayo po bukas. Bye bye.